mga ka-farmer, mayroon na tayo si White Fly. Yan yung pinakahuling dumating. Oh, maaga naman siya ngayon. Oh, siya yung kala ko nawala din, ha. Uy, ayan na mga ka-farmer, isang magandang buhay. It's not a good day to release the pigeon. Hindi magandang panahon, pero kailangan pakawalan. Santa Rosa, Laguna. Tayo po'y mag-aabang na. 7:36 daw po pinakawalan. At medyo smash ng kaunti. Kaunti lang, medyo may smash daw ng kaunti. Ibig sabihin po ng smash kasi yung mga term na ginagamit nila sa pagkakalapate. Ibig sabihin po medyo maulan. Smash. Yung hard race naman, pag sinabing hard race, napakainit naman ng panahon. So napakahirap din po nun kasi yung mga kalapate pagka ganun po kainit, talagang nahapong-hapo din sila. So ngayon naman ay smash dahil makulimlim. Ayan po, kita nyo naman, baka maulan. 7:36 pinakawala ng kalapate, kaya lang smash. Patay tayo dyan. So smash daw. Ha? Ilan na ba sa'yo? Dalawa. Ilan bang hindi nakauwi sa'yo? Ha? Dalawa. So ayan, ito po Santa Rosa, Laguna. 107 kilometers. Medyo mabigat. So ayan, 7:36 ng umaga. Ayan mga farmer, ang kanilang forecast. So ayan, nakakatuwa naman, talagang nag-i-enjoy tayo sa ganito. Tapos grabe, ang daming ibon. Nag-live po sila. Pakita ko lang talaga namang lintik sa dami. Aralin nyo muna doon. Ayan, pakita natin. So BBC Santa Rosa, Laguna, napakarami. Ayan, panoorin natin. Release! Pampanga po ang mauna natin, ha? Nauna yung Pampanga. Pampanga, 7:36. 1, 2, 3, release! Release! Ayan po mga ibon po natin. Good morning, good morning, good morning po mga ka-BBC. Ayan po sila, pagkikabog, 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 pagkikabog. Dami. Ayan po sila, good morning, good Ilan morning, kaya good itong morning libo? po mga idol. Ang dala daw po nilang ibon is 29,000 lahat-lahat. 29,000 lahat po ng ibon na dala nila. Ay, walang tigil po paglabas ng mga ibon. Napakarami po, napakarami po. Good morning, good morning, good morning. Pagkikabog, pagkikabog. Nabawasan pa yan, may mga hindi mo. Pagkikabog, pagkikabog. Gulot, gulot, sa likod. Likod, likod, likod. Kabog, kabog. Jel, gulot. Naku, yun na yung kalapati ko. Okay. Tamad. Ayos, ayos. Tamad siya. Alright, good morning, napakarami. May bay siya yung susunod. Pero sana kayanin ng mga ibon yan. Siguro mga quarter to 10. Mga 2 oras siguro yan. Smash medyo matagal yan. Nakainis na sila, hindi ako makapagpita ko eh. Pampanga pa kayo? Ayan, grabe. Ha? Maulan nga! Oo, mas maulan doon kasi Laguna eh. Kaya nga may medyo smash daw. Lagot tayo. Si Rambo ata may ilan ba hindi mo isa din? Umuwi lahat sa inyo ko. Di, sabi niya may hindi daw na. Umuwi. Ha? Umuwi din. Nakauwi din. Magaling. Yung naiwan. Yung grisel ko ang hindi na nakauwi. Ang akin yung shepherd. Yung Ay, mga kalapati natin. Pag nag-training ako. alis ko na yung ampalaya ko yan. Oh, linisin na natin yan. Tanggalin mo na yan. Tapos yung hilahin mo yung kamote. Kasi kuhanan mo ng talbos. Sayang yung talbos na kalaylay, oh. Ano natin yan? Meron akong sasabawan. So back to normal tayo. Kailangan natin grass cutter ng konti. Joe Mariata magluluto ng sauce. Ayan na, back to normal na tayo. Hanap-hanap tayo ng magagawa. Pero ayan, kalapati muna tayo. Yung arwana mamaya papakita ko na. Darating na, baka darating na po.
Nag-message ako kasi hindi po kami matutuloy. Kukunin sana namin sa Manila. Kaya lang si Brother Romel naman, I get well soon pala kay Ate Esther. Nasa ospital daw ata. Medyo na emergency ng kaunti lang naman. So hindi po ano. Ayan. Sinend ko na kay Red 88 yung ating arowana. Pinalalamove ko na lang. Kasi si Brother Romel mataas daw yung sugar. Tumaas yung sugar. So ayun. Wala pa yan. Mamaya. Nakalak na yung pinto kagabi. Niready ko na yan pagkahuli ko. Medyo kailangan talagang ayusin po yung loft. Sa mga gusto pong magpagawa ng loft, ang advice ko, yung taas po ng ceiling ay kung ang height nyo ay 7, mga kahit 6 footer kayo, 5'5 o 5'8, ang taas po ng ceiling ninyo maximum siguro mga 6'5 o 7 feet. Yung kaya pong abutin ng inyong kamay, abot po ninyo, no? So mas maganda kung ang taas lang po ng tingin ko kasi mahihirapan po kayo maghuli. Tamo yung ginawa ko, linawagan ko kasi ang priority ko ay yung makalipad sila ng maganda. May advantage nga naman. Kasi lalo na pong ganyan, yung mga young birds natin, hindi pa natin pinapakawalan. May exercise sila kasi nakakalipad sila ng maluwag Ang disadvantage nun, yung paghuhuli po ninyo. Kunyari, ilalaban nyo sa karera, o dumating na galing karera, yung paghuli, medyo na-stress po yung ibon. Hindi kagaya ng isang dakma lang, makukuha mo na. So, ganun lang. Kayo na po ang bahala kung anong sa tingin ninyo ang mas sa inyo, sa ibon ninyo, o sa pwede naman po yung aviary lakihan, tapos yung tulugan nila medyo maliit para doon nyo na lang huhulihin. So nasa sa inyo yan. Kasi ako medyo linuwagan ko din yung aviary, maluwag lahat kaya medyo nahirapan din po ako maghuli. Mataas po siya. Pero ganun talaga, na andyan na yan. So tiyagain na natin. Na lang ako, gagawa na lang po ako ng silo, yung malambot yung net, para pagka sisiluin na lang natin yung ibon. So parang kay na Jimmy Gun, ganun po ang ginagawa nila. May advantage talaga kasi sana, lalo na kung yung mga breeder mo hindi mo naman pinapalabas, nakakalipad po sila ng tingnan nyo yung exercise nila, talagang sila. Pero ayun nga po, ang problema natin is yung paghulihan naman. So yung siguro yung Flyers Loft, total ronda naman sila, pwedeng liitan mo ng kaunti. Pero yung sa mga breeders ay pwedeng medyo maluwag para may exercise po yung mga breeders ninyo. So nasa sa inyo yan kung alin ang mas maganda. So ang prefer ko mas ngayon, kung babaguhin ko man yan, yung Flyers Loft ko medyo liliitan ko siguro para mahuli ko naman po sila. Kahit dito lang sa may wala, kasi yung loob ko ang luwag din yung aviary, maganda din kasi talaga, medyo maluwag din ang aviary diba? Kasi doon sila nagtatambay. So mas maganda siguro kung sa loob na lang ang liitan yung kanilang tulugan, tapos yung aviary ang maluwag. Kasi papasukin nyo na lang sila doon mo na hulihin. Tapos lagyan nyo na lang ng yung trapping mo para hindi mahirapan. Pero ganun pa man mga farmer, na andyan na yan, tiis-tiis na lang tayo. Ang susunod na lang natin na gagawin yung sa aviary ng breeders, na yun mapagawa natin, tapos sa hagdanan sana makakaakyat, mas maganda. Tapos meron kang kubo ditong, kung maluluma na yan, medyo malaking kubo, tagusan na doon yung daanan para hindi ka nadadaan dito. Madulas din pagka umuulan. Pero sabi ko nga, ano pa bang hihingiin mo, 'di ba? Na lang 'yon. Once na lang, sobrang laki na nga ng loft na yan So okay na yan. Sobra-sobra na. Antay tayo. Ay, mga ka-farm, mayroon na tayo si White Fly. Yan yung pinakahuling dumating. Oh, maaga naman siya ngayon. Oh, siya yung kala ko nawala din, Dito galing. Ang galing nanonood ako ng pakikabog. Pasok na. Galing.
Si white flight po yan. Yan po yung huling dumating natin. Pero tingnan nyo naman, namasyal siya, nakabisado niya yung lugar. Ngayon, mas mabilis siya. Kagaling na. Ayun, nandun sa may breeder. Papahinga. Parang wala lang, ano? Ay, very good talaga. Oo. Parang hinagis lang daw sa malapit. Ayos. Sana ganyan ka hanggang Tacloban. Galing, galing. Siya po yung pinaka huling dumating. Kala ko nawala na, pero ayan si white flight. Iinom pa sa labas. Pasok ka na, kakasakit ka pa dyan. Ha? Ano? Hindi, hindi. Magaling. Iinom pa siya, oh. Ha? Sana makauwi po yung siyam. Galing hindi siya na-smash. Paano kaya diskarte niya? Maganda din pala yung... Siguro nag-ikot-ikot siya, no? Ngayon nakuha niya yung sariling daan. Di na siya sumabay. Oh. Ha? Ay, asa na? Hindi sa atin yan. Doon sa kabila. Oh. Kabila yan. Para at least nakaisa na tayo. Ayan na. Ayan na, Kong. Ayan na. Kanino? Ayan pa, dalawa. Sana atin yun. Baka kay Rambo ata. Ha? Very good, atin. Shung. Ano nga na to? Oo, mga dark check natin. Parang wala lang. Parang hindi pagod. 100 kilometro. Ayan, nakatatlo na tayo. Medyo mabilis sila. Kasi 1.5 hour lang. Isa't kalahating oras. Ano kaya ang speed nito? Di pag malayo na daw, pasok na yan. So, ayan yung tatlo. Nakauwi na. Meron pa tayong 6, ha? Wala pa? Wala pang dumarating kay Rambo. San Pedro Laguna. Ay hindi, Santa Rosa. Ayan na. 3 na. Ayos. Yung dilaw yan? Ay, yun yung replacement. May dalawa pong kasing kinain ng pusa nga. Yung dalawang namatay. Yung replacement tuloy ngayon ang kumakana. Say. Pero si white flight tingnan nyo, naligaw yan nung nakaraan. Late po yan. Isang araw yan eh. Isang araw yan si white flight bago umuwi. Isang araw. Oo, galing ano. Isang araw yan bago nakauwi eh. Talagang mahiwaga ang ibon eh. Sabi nga nila mahiwaga. Kay Rambo yan. Bumuluso kay Rambo. Yan, 2 na po yung kay Rambo. Sa atin 4 na. Ayun bagong dating. Ayan, nakaka-4 na tayo. Si Rambo 2. Magandang balita yan. Sana naman makumpleto namin yung mga pinano namin ngayon. Wala pa po tayo sa kalahati 4. Sana po ay medyo mahirap yung talaga ngayon, maulap. So ang kinakatuwa naman, yung pinakahuling dumating natin after a day, siya naman ngayon ang pinakamaaga.
Siguro nakabisado niya na yung daan, ano. Ikot-ikot siya, nakabisado niya na yung daan. Di mas mabilis po siya nakauwi. Oh. Ba? Sino yan? Blue bar? Blue bar? Yan, magpakita sa'yo. Oo nga, blue bar. Pang-5. Oo. Ayun na, pang-5. So, 5 na, 5. Ilang pinakawala? 4 pa. Siyam yan eh. Nalagas nga isa, di ba? Di na nakauwi. 6. Pang-6 na, mga ka-farmer. 3 na lang. Sana makauwi po lahat. Ha? 6 na. Uwi yan kong. Relax ka lang. 6 na po tayo. Umiinom dun sa ano. Dapat may naka-ready talaga. Yun ang problema. Yun ang sinasabi nga nung ano, may nag-comment sa akin. Ka-farmer, yan ang problema mo. May tubig ka. Pagdating yan, iinom yan sa fish pond. Tama nga naman. Bukang pedal mo ah. Oo. So 6 na tayo. Malay natin. Ang oras ay wala pa naman 2 oras. So makumpleto lang sana natin before ano sana 2 hours ano. Pwede na 'yon. Sa atin ba to? Sa atin tong 2 to? Ah. Oh, yung red check yan. Okay. 6, 8. Isa na lang. Ayan oh. Hello, dito muna kayo. Uy, naman. Ang galing. So, 8 na tayo. 8. Alright. Si red check oh. Parang pagod na pagod yung isa naman kuya. Ha? Ano mo yung pakpak? alam mo yung pagod eh. Yung pakpak niya naka... Okay, isa na lang. Ayan na, mukhang bagay masyado pang maaga. Kulang pa po tayo ng di ko alam kung ano ang bilang ko. Parang 2 pa ang kulang eh. Pero kanina 8 na bilang ko eh. Malalaman natin mamaya yan. Hindi ko muna bubuksan yung pintuan para malaman natin pagkapasok nila. Kapasok naman na yan mga yan. So ayan, pero sigurado meron pa po tayong isang hindi pa nakaka-uwi, yung medyo matanda na Celso Cup ang singsing. Isa sa mga una kong na-breed yun eh, na white flight ang ano niya, yung may konting puting feather siya. So ayun, bandulo ng pakpak ba, may mga puti-puti siya. So ayun, tingnan na lang natin. Ayan, hindi pa pumapasok iba. Bitin pa sa liparan yan. Rambo 3 na ang umuwi. Silip tayo maya. Ayan, alas 12:20. Farm, masarap ng ulam ko. Sinigang na matambakang prinito muna. Tapos nakakuha ko ng 1 pirasong kamatis doon. Pinuto ko. Tapos talbos ng kamoting marami. Napakasarap. Mas masarap siguro yun kung yun ay tanigi. Oy, kumusta na? How's your life? Tingnan natin kung ilan talaga ang pumasok. So magpapakain tayo ng konti para ano, pumasok yung 2. May 2 pa pong naiwan sa labas. So, subukan natin tingnan kung ilan ang nakauwi talaga, mga farmer. Oy, patay tayo. Langko. So, 2. Kulang tayo. 2. Oh. 5 pa lang ito. Ito pa lang. 2 pa kulang natin. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 pa lang nga. Ayun, yung lumilipad na 2 yan. So 7 pa lang tayo. Missing pa pala ng 2. Kala ko isa. Si
Hindi ko masyado matandaan O yung dalawang ano natin, mabilis. Yung ating dalawang replacement, ayan yung kulay dilawang singsing. Replacement yan Si matanda, si white flight ang wala, mga farmer. Ito, yan yung pinakaunang dumating ngayon. Yan po yung nahuli ng isang araw. Yan. Pagod ka pa? Grabe ka naman, oy. Hindi ka pa nakapagpahinga. Hingalingal ka pa. Ayun yung dalawa, lumilipad pa. So, missing pa po tayo ng dalawa. Hindi pa natin muna bubuksan. At titingnan natin kung makakauwi pa. Ayun yung dalawa. Ayaw pang pumasok Red bar, red check. Para red bar, kulay pula. Ayan. Kulang pa tayo ng dalawa. So, ayan mga ka-farmer. 6, 7. Ayan, isa lang ang nasa labas. Pumasok na po yung isa. Yan talagang makulit, yung pula. Ayaw pang pumasok. So, 7 ang nakauwi. As of 1 o'clock mga ka-farmer. Patay tayo. Naku, hindi ko pa naisara ng maayos ang pusa. So, ayun. Sana makabalik pa. Update ko na lang po kayo sa next vlog kung may nakauwi pa. Pero at this moment, kulang pa po tayo ng dalawa. Sana makabalik pa. 3 pa total, no? Pero si Grizel, lumilit na po ang tsansa. Baka napunta na sa ibang loft yun. Ganun naman talaga kung dito mayroong naliligaw din, di ba? Nakita nyo ayaw nang umalis, pinapakawalan naman, ayaw na, bumabalik at bumabalik, no? Ganun din naman po yun sa atin. Pwede din naman siyang mapunta sa ibang loft at ayun, natatakot nang umalis at sasama na po sa ibang mga kalapate. So ganun talaga. Sabi nga nila, huwag kang mag-aalala kalapate kung hindi ka handang mawalan. Kaya yung isa kong imbrek na babae, na nag-iisang babae, hindi ko po inilaban yon dahil yun ipapares ko yun sa tatay o kaya sa kapatid, para makapagpalabas ulit tayo ng imbrek, no, na pula din. So yan, lahing yung imbrek din yan, pulang yan. Kaya sabi ko hindi ko na ilalaban kasi pwede ding chance na, di ba, hindi na siya makabalik. So ayun po mga farmer. So yan, maraming salamat. Until next time, Saturday, bukas ng hapon na naman ang loading, basketing na naman mga farmer. Hopefully makauwi pa yung ating dalawa hanggang mamayang hapon mga farmer. So ayan, maraming salamat at magandang buhay.